po, brothers and sisters. Ngayon naman po, ipapakita ko mga maikling mga bagay na maaari natin kapulutan patungkol dun sa pagpaparami ng tinapay at ng isda. Ano-ano ba yung kahulugan ng limang tinapay? Ano yung kahulugan ng dalawang isda? At sino-sino ba yung mga involved na mga tauhan doon sa multiplication of the bread? So, simulan po natin. Mga bagay sa simula. So, sino ang may dala ng tinapay at isda? So, nabanggit po doon sa Juan, doon po kasi sa Mateo, hindi po nabanggit kung sino yung may dala ng tinapay at ng isda. Pero makikita po natin sa Juan, chapter 6, verse 9, bata yung may dala ng tinapay at ng isda. So, ang sabi po doon, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. So ano po ba yung pakahulugan nung bakit batang lalaki, bakit hindi batang babae, bakit hindi mama, bakit hindi ate? So ang kahulugan po nun, yung batang lalaki, kababaang loob. So alam naman po natin, mga bata, may kababaang loob yan, walang ka-pride-pride pag sinabi ng bata. So yun po. And then, walang paglibot o hindi marunong mag-alinlangan. Halimbawa, yung bata, minsan niya, di ba, pag hihingihan mo ng pagkain yung bata, kahingin naman yan, bibigyan ka ng bata no, kahit na wala nang patitira sa kanya. Yun yung walang paglibot. At simpleng pananampalataya. So, ang bata, patuloy na naniniwala doon sa, kahit halimbawa sa magulang, lalo na sa kay Lord, naniniwala siya doon na nandiyan siya parati at pinabantayan siya. Kagandahan lang kung bakit batang lalaki ginamit ko sa So ano po ba pakaulilan po no? Madalas gumamit ang Diyos sa mga taong itinuturing ng mundo na walang kapangyarihan o influensya. Kung pang pinayag ang kanyang kadakilaan. Si Lord po kasi mahalaga po sa kanya, hindi yung kung ano yung mayaman ka, mapagmataas ka, mas pinapaboran ni Lord yung may kababaang loob, na bukas ang loob na tumanggap at magbigay din or mag-alay ng kanyang sarili para maglingkod sa kanyang kapwa. Para sa ikararangan ni Lord. So, mas pinipili ni Lord yung mga mapagpakumbaba na tao. Yun po yung kahulugan po ng bakit ang may dala ng tinapay at isda ay bata. Next slide mo po. 5 tinapay at 2 isda. Ano po bang kahulugan ng 5 tinapay at isda? So, basahin po muna natin dito yung alinsong simbolo. Ito sa ating limitadong lakas, talino at ari-arian. Ito'y pagpakita ng kakayahan natin bilang tao. So, bakit nasabi na may kinalaman sa kakayahan? Kasi yung time na yon, pagkarami-raming tao, 5,000 na katao. Tapos yung time na yun naman, ang hawak lang nila na pagkain, 5 tinapay sa 2 isda. So parang pinapakita doon na very challenging yung kalagayan ng mga disipulo tsaka ni Lord yung time niya, paano pakakainin yung mga maraming tao. So pinapakita doon yung limitasyon ng tao at yung sa kakayanan niya or pwede sa ating pang-araw-araw yung pamumuhay natin, yung limitado lang yung kaya natin, yung kinikita natin, limitado lang. So, sa pang-araw-araw na pangangailangan, pwede po yung pagpakahulugan niya. Ito rin yung pagpapakita na sa tingin natin ay kulang ang ating yaman o talento para sa malaking problema. Yun nga po, yung sa 5,000 na katao, malaking problema yun. Paano mga naman pag-ahati-hatiin yung 5 tinapay sa 2 isda para pakainin din ang pagkarami-raming tao. Pero ang meron aral na mapupulot doon, yun po ay ang hindi mahalaga sa Diyos ang dami, kundi ang kahandaan natin magbahagi. So, ibig sabihin po ng kahandaan, kung naalala niyo po kung paano pinarami yung tinapay, iba po, binigay muna ng bata kay Lord. Tapos si Lord naman, hindi naman niya agad pinarami yun. Ano po unang ginawa ni Lord? Nagpasalamat na sa Diyos naman. Doon sa mga biyayang natatanggap. So, parang ganun din tayo. Dapat, marunong din tayo magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap natin. Kaunti man yan o marami man yan, mahalaga dapat nagpapasalamat tayo.
Pagka doon tayo napapasalamat, patuloy tayo kaya ang Lord. So, yun nga, ang ibig sabihin nun yung mahal na kay Lord, handang magbahagi. Yung bata, nga may kababaang loob. Yun yung napili ni Lord na gawin. Yung kahandaan magbahagi. Hindi lang magbahagi ng kung ano bagay, kahit yung physical na ano niya, handa siyang maglingkod sa simbahan, halimbawa. Hindi man material yung itutulong niya, physical niya mismo, yung sarili niya mismo handa siyang maglingkod para sa mga kapwa niya. And then, ano po ba ibig sabihin ng 5 tinapay saka ng 2 isda? So yung 5 tinapay na pinapakaulugan nun ay yung Torah o unang 5 aklat ng kautusan ni Moises. So ano-ano po yung 5 aklat? Yung una po, Genesis, Exodus, Levitico, mga bilang, at Deuteronomy. Ang ano po ibig sabihin din sa Genesis? Ang aklat ng pasimula at paglikha. At ang sa Exodo naman, ang paglaya at pagbibigay ng 10 utos. And then sa Levitico, ang mga batas sa seremonya, kabanalan at pagsamba. At yung sa mga bilang naman, ang ibig sabihin, ang paglalakbay sa ilang at pagsusuri sa bayan. At yung pang-5 aklat, yung Deuteronomio, ang pag-uulit sa pagpapaliwanag ng kautusan. Ipinapakita nito na siya ang nagbibigay linaw at nagbibigay ng tunay na kahulugan sa 5 aklat ng batas upang mapakain at mapunan ang espiritual na kagutuman ng buong sanlibutan. So, ang ibig lang kong sabihin nun, yung 5 tinapay, si Lord siya yung katuparan ng mga nabanggit doon sa Lumang Tipan. Yung itong nabanggit na 5 libro na nasa Lumang Tipan, si Lord po yung naging katuparan noon. Yun yung pagbibigay sa atin ng aral niya, mga salita niya, para mapusog ang ating kaluluwa. And then ano naman po kaya ibig sabihin ng 2 isda? Ang ibig sabihin ng 2 isda, pinakadakilang utos ni Jesus. Ibigin ang Diyos na higit sa lahat at ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero meron din isa pa pong kahulugan ng 2 isda. Gaya ng pagpapadala sa mga alagad ng dalawahan, ang 2 isda ay nagsisilbing buhay na saksi sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Iba po, inatasan ni Lord yung mga disipulo na dalaw-dalawang grupo pumunta sa mga bayan, pero sa bayan lang ng Israel sila pupunta para mangaral, magpagaling ng may sakit, magbumuhay ng mga patay, at magpalayas ng mga demonyo, at ipangaral yung salita. So, sila yung nagre-represent kay Lord, sila yung tumatay yung living witness ni Lord na totoo, narayan ang Diyos, hindi sila pinabayaan. So yun po yung ibig sabihin ng 2 isda. Hindi sila pinabayaan ni Lord. And then, ano nga palang klase yung tinapay na ginamit doon sa pagpaparami? Yun po yung tinatawag na cebada. Ano ba ito? Cebada. Opo. Yung wala pang paalisan na. Kasi, ito yung nung panahon na yun, ito yung karaniwang tinapay na nabibigay nung panahon ni Lord Jesus Christ. Before pa si Lord, ito yung karaniwang na nabibigay. Kumbaga ito yung pinakapangmasa na tinapay. Kumbaga siguro sa atin yan, baka pangmasa, ito yung pandesal. So, pero siguro sa kanila, ito yung pangmasa nila noon, si Bata. So, sa kulturang Hudyo, ito ay pagkain ng mga mahihirap. Yun nga po. Kasi nga, pangmasa yung dahil siguro yung pinaka-mura na klase ng tinapay ng pangunan. So ano po yung makukuha natin na aral? Bakit si Bada yung ginamit na klase ng tinapay? Hindi mahalaga na maging marangya ang ating alay. Tinatanggap at pinapabanal ng Diyos ang pinakamababang uri ng handog basta't nagmumula sa bukal na kalooban. So parang ito rin po yung ginagawa natin minsan po, di ba? Yung gaya ng sa misa, yung offertory. Kahit pa piso yon o kahit pa 25 yon, basta bukal sa kalooban natin, okay lang yan. Kaysa naman yung nagbigay tayo ng halimbawa 1,000 para lang ipakita sa iba mo, nakaiba to, bigating kong taon to, 1,000 yung binigay. So, mas papagulan ni Lord yung doon sa nagbigay lang na kaunti. Gaya nga nung doon sa Pulobi, diba, sa simbahan, yung balo na nagbigay ng kusilang na pera.
Napakahulugan naman nun ay buong kabuhayan ng balok, inialay niya para sa Diyos. Kumbaga parang kinalimutan ng balo yung kanyang sarili. Parang iniaalay niya lahat yun para sa Diyos. Para lang makapaghandog siya. Iniahandog niya yung buong kabuhayan sa Diyos. Yun yung pakahulugan ng pusin na binigay nung balo doon sa synagogue or sa simbahan. And then, yung sumunod po, yun ngayon si Felipe, nagtataka siya, paano natin mapapakain tong mga pagkarami-raming tao na to? Kahit yung hawak natin na 200 denaryo ay hindi sapat para pakainin. Ibig sabihin, kahit makabili ng pagkarami-raming tinapay yung halaga ng 200 denaryo, pero pag pinaghati-hati yung tinapay na yun, so doon sa 5,000, baka kapiraso lang makarating sa kada tao. So hindi pa rin nila yung halaga ng 200 na denaryo. So ano po ba ang halaga ng denaryo noon? Ang 1 denaryo po, yun yung katumbas ng isang araw na sweldo ng isang manggagawa or ng mangingisda or ng magsasaka. Yung panahon po ni Jesus Christ. So ibig sabihin, yung 200 denaryo, katumbas noon ay 6 na buwan na sahod. So 6 na buwan na sahod, hindi pa rin sasapat para busugin yung pagkarami-raming tao na dinandito. Ano po ba yung aral na mapupulot po natin doon? Kung saan nagtatapos ang kakayahan ng tao, doon nagsisimula ang himala ng Diyos. Ang kaisipan ng tao ay nalimitahan ng nakikita, ngunit ang pananampalataya ay nakatuon sa pag-asa sa Diyos. So, yung parang sa pang-araw-araw po natin, tao tayo, wala naman tayo kapangyarihan, limitado lang yung meron tayo. Kung ano man yung meron tayo, yun lang kaya natin ibigay or para sa ikabubuhay natin ng araw na yun. Kung ano man yung pagkukulang natin, si Lord ang bahala doon. Yun po ang ibig sabihin. Si Lord ang bahala magpupunan kung ano man yung mga kulang natin. Siya pa rin yung magpuprovide para masatisfy tayo mga tao na mahal niya. So yun po yung ibig sabihin niya. And then, mga bagay sa wala, 12 kaing or yung basket. So, hindi ko nga lang nahanap kung ano yung gano'ng kalaki yung pinag-uusapan na basket doon na naipon. Pero, ang nabanggit po doon na sigurado, 12 baskets. Yung 12 baskets po na yun po yung pinaglagyan ng mga natira na tinapay at saka ng mga isda. So, yun yung mga naipon after makakain yung 5,000 na katao. So, ano po bang ibig sabihin ng 5 basket na yun? In summary po yung kasaganaan at pagpapala. So, ibig sabihin, si Lord, nakapag-provide sa atin ang ating pangailangan, hindi lang eksakto, sumusobra pa na hindi natin nalalaman, sumusobra pa yung binibigay niya sa atin. Yun yung pakahulugan ng 5 basket ngayon. Ang sabi rito, lapis na biyaya, pinapakita dito ang tulong ng Diyos ay hindi lamang sapat, kundi siksik, liglig at umaapaw para sa lahat. At ang sumunod naman, ano rin yung isa pang kahulugan, maliban dun sa biyaya ng 12 na bilang. Yung sumunod ay, ang ibig sabihin ng 12 ay 12 tribo ng Israel at kumakatawan sa lumang tipan at sa buong bayan ng Israel. Di po yung pangalawang kahulugan ng 12 na basket po dyan. Ang pangatlong kahulugan ng 12 ay yung 12 na alagad siyempre ni Lord Jesus Christ. Kumakatawan naman sa bagong tipan at sa pagpapatuloy ng gawain ni Jesus Christ. So, doon po kasi sa pagkatapos po ni Lord, nung umakit na sa langit, ang nagpatuloy ng mission ay yung 12 na disciples. So, yun po yung pakahulugan ng yung pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon Diyos. Pero hindi nagtatapos yun sa 12 disciples. Nagpapatuloy yun. Bumaba yun hanggang sa mga kaparian, sila Father, sa ating mga tao. Yung patuloy na gawain ng Panginoon Diyos ay tinutuloy pa rin hanggang sa atin, hanggang sa ngayon. And then, ano naman po kaya yung kahulugan ng oras at pook? Kasi ano ba yung lugar kung saan nagpakain ng maraming tao? Ano kaya yung lugar na yun? Malapit ba yun sa dagat? Sa bundok ba yun? So dito natin makikita, ang oras at pook, nangyari malapit sa kapistahan ng Pasko. Ito yung malapit bago dumating yung Pasko o yung Passover. Yung Passover, yun yung naligtas yung mga Israelita
nung time na nandun sila sa Egypt, di ba kasi ayaw silang pakawalan ng hari ng Egypt. So ang Panginoong Diyos nagpadala ng mga sari-sari mga yung 10 plagues. So kasama po doon yung pagpapadala ng Panginoon ng angel of death. So ibig sabihin, lahat ng mga pintuan na papahira ng dugo ng bata na tupa ay lalampasan ng angel of death. So, yun yung pakahulugan ng ano, kaya nila sineselebrate yung Pasko. Okay. So, yung lugar naman, nasa magumong bahagi, malapit sa Galilea. So, dito po sa picture, so ito yung nakita kong pinaka malapit doon sa description. So, green na damuhan, tapos may lake na nasa likod ni Jesus Christ at yung pagkarami-rami tao. So, ano po bang ibig sabihin nun? Puot ng pagtitiwala. Ang pagpunta sa ilang o disyerto ay nagpapaalala sa lumang tipan kung saan pinakain ng Diyos ang mga Israelita ng mana. So, yung time po na yun, naglalakbay na ang mga Israelita mula sa Egypto papunta sa Israel. So, habang nagtatravel sila, lahat ng yan ay umaasa sila sa Panginoong Diyos para mabuhay. At ang pinili na pagkain ng Panginoong Diyos sa mga Israelita, yun yung tinatawag na mana. And then, ano naman yung kahulugan sa oras ng kadiliman at gutom? Ang paglubog ng araw ay sumisimbolo sa limitasyon ng tao at sa pagod ng katawan at kaluluwa. Dito isinisiwalat ni Jesus na siya ang liwanag at tinapay na nagbibigay buhay kahit sa oras ng madilim. Yung time na yun nga, padilim na yun, nag-aalala yung mga disipulo niya, Panginoon, pauwi niyo na sila. Kasi ang nasa isip naman ng disipulo, siguro yung practical way niya, pauwi niyo na sila para makabili pa sila ng mga makakain nila along the way. At pangalawa, marahil ang iniwasan ng disipulo, yung responsibility nga na paano sila pakakainin. Kasi nga, wala naman silang sapat na pagkain para pakainin ng mga tao. So yun yung pangalawa ng iniwas. Marahil umiiwas sila sa responsibility na pakainin ng mga tao. So, pero ang Panginoon, ano sabi sa kanila, hindi natin sila kailangang pauwiin, kayo magpakain sa kanila. Yun yung sabi ng Lord. And then yung sumunod, bilang ng tao na napakain. So, nabanggit po doon sa gospel is 5,000 men. So, bakit hindi kasama yung bilang ng bata at siya ng mga babae? Kasi nung time na yon, ang kinikilala lang po talaga nila sa bilang is yung mga kalalakihan kasi mga lalaki lang din kasi noon ang mga nagtatrabaho. So, kapag ang isang babae, yung may asawa, tapos nabalo siya, parang ang nangyari sa kanya, parang wala na siyang kwenta kasi wala siyang karapatang magtrabaho. Kaya kung mapapansin niyo po, nung nakita ng Panginoong Diyos, yung isang balo na doon sa funeral ng anak niya, nangabag si Lord, binuhay niya yung anak ng balo na anak na lalaki kasi yun yung magiging pag-asa pa rin ng balo para mabuhay siya yung anak niya na lalaki. So yun yung kahulugan po noon. So habag ng Diyos, kaya binuhay niya yung anak ng balo, yung batang lalaki. So bilang ng mga tao na napakain, 5,000 na lalaki. Tinatayang umabot sa 10,000 to 15,000 ang kabuang bilang. So ito yung possible na talagang actual na bilang noon. Kasi kung halimbawa sa isang grupo, nanay, tatay, tsaka anak na lalaki. So possible, yun lang yung minimum na bilang ng kada group na pupunta doon. So kapag tinayin mo dun sa 5,000, so lalabas niya na 15,000 yung possible na total ng dami ng tao na napakain ng kanya. Hindi lang 5,000. Okay. Walang hanggang kasapatan, pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos na punan ng lahat ng kakulangan ng tao. So tinapay ng buhay ang ating Panginoon na banggit sa Juan chapter 6 verse 35. And then, ano po yung kahulugan ng pagpapakain ng tinapay? Banal na komunyon. Piraso ng tinapay para sa kaligtasan ng sanlibutan. So yun po yung pangalawang kahulugan po ng pagpapakain ng tinapay. Yung pangatlo,
salita ng Diyos, ang kanyang mga aral, ang tunay na nagbibigay buhay at nagpapabusog sa ating kaluluwa. So, yung banal na salita ng Diyos, siya nagbibigay ng buhay ang kanyang salita. Takot-takot. Thank you po. Nagana ba ito? Ginagana.